Oh, bakit ang saya yata ng mukha mo ngayon, Dominic? Taas kilay na tanong naman ni Brayden sa kaibigan. Kasalukuyan silang nasa coffee shop naman ni Seo. Nagsabi na kasi sa akin si Adriana, nihihinto na raw siya sa trabaho at aasikasuhin na niya ang pagbuo namin ng pamilya. Nakangiting wika niya saka ininom ang kaping hawak niya. Good for the both of you. Buti naman at naisipan na yan ni Adriana. Saad naman ni Seo. Oo, pero tatapusin daw muna niya yung pending cases niya na hawak niya para probably 3 to 4 months bago siya makapag-resign. Pero wala pa namang problema sa akin dahil medyo busy rin naman ako sa darating na 3 buwan. May personal project na rin kasi akong hawak ngayon. Kwento naman ni Dominic sa mga kaibigan. Mabuti kung ganon. Siguro naman ngayon ay titino ka na. Wika naman ni Brayden sa kanya. Oo naman. For the record tol, 1 week na akong walang ginagawang kalokohan. Mula noong nag-uusap kami ni Adriana, sa kanya ko na lang talaga itino ng atensyon ko. Saka naisip ko naman paano nga kung malaman niya nga ba. Ayoko naman masaktan ko pa siya bago ko itigil ang lahat. Seryoso namang wika ni Dominic. Kahit napakarami niyang kalokohan sa likuran ni Adriana, ay alam niya at sigurado siya sa sarili kung gaano niya ito kamahal at hindi niya kaya na mawala ang asawa. Mabuti naman kung ganoon, kala namin hihintayin mo pang malaman ng asawa mo bago mo iayos yung sarili mo. Tandaan mo Dominic, hindi ka na rin bata, dapat responsable ka na pagdating sa mga bagay-bagay. Sermon naman sa kanya ni Seo. Dahil nga maaga siyang naulila sa mga magulang ay itong dalawang kaibigan niya ang laging takbuhan niya kapag may problema siya. Ang mga ito rin ang tumutulong sa kanya para makapagtapos siya ng pag-aaral, kaya talagang malaki ang utang na loob niya sa mga kaibigan. Oo na nga, nakukulit ang wika naman niya sa mga ito. Seryoso na talaga ako sa pagbabago ko ngayon, hindi para sa sarili ko kundi para sa asawa ko. Anyway, balita ko hawak mo ang kontrata ni Mrs. Andihar. Tanong naman ni Brayden na ang tinutukoy nito ay ang may-ari ng school nila noong high school sila. Paano mo nalaman? Natatakang tanong naman niya rito. Ano ka ba? Kalat sa group chat natin. Noong high school si Roy kasi ang nag-refer sa kanya sa'yo. Tugon naman ito sa kanya. Oo nga pala no. Kay Mrs. Andihar nga yung hawak kong project. Yung hotel na itatayo sa Pasay. Wika naman niya sa mga kaibigan. Talaga? Ang lakas talaga noon. Pagbutihan mo riyan. Kasi balita ko, kapag nagustuhan niya, yung resort naman niya sa Olongapo ang ipapakontrata niya sa'yo. Dagdag pa nito. Oo, kaya nga personal ko nang hinahawakan yung project na yon. Saka nakakahiya rin naman kasi kung papahawak ko pa sa iba, hindi ba? Sagot naman niya rito. Big time ka na talaga Dominic. Kantsaw naman sa kanya ni Seo. Hayaan nyo, kapag nakaluwag na ang schedule ko, makakapag out of town din tayo. Treat ko na lahat. Mayabang na usal niya sa dalawa. Napansin naman niyang tingin ng tingin si Brayden sa suot niyang relo. Bakit ba hindi ka mapakali Brayden? Tanong naman niya rito. May tutor kasi ako mamaya. Inaalala ko baka mahuli ako Malaki ang bayad to. Tugon naman ito. Sinabi ko naman kasi sa inyo magtayo na tayo ng negosyo natin para hindi na ganyan na napakarami mo pang sideline para lang tustusan ang pangangailangan mo. Dude, hindi ka na nga magkanda o gagarihan sa dami ng project na hawak mo. Naghahanap ka pa ba ng ibang sakit ng ulo? Wika naman ni Seo. Sa kabiktim na rin tong hawak ko na to. Mabuti nga at nagkaroon ako ng pagkakataon na makuha to. Wika pa nito. Iniinom niya ang kaping hawak nang tumunog ang cellphone niya. Wait, I have to take this call. Paalam naman ni Dominic sa dalawang kaibigan na tumayo na muna siya. Nasundan na lamang siya ng tingin ng dalawa. Nang makabalik ay tumingin siya sa rilong suot niya. Nagkaproblema roon sa site namin sa Alabang at kailangan kong puntahan ngayon. Naiiling na wika niya, kaya mauna na ako sa inyo. Paalam naman niya sa dalawa. Idesabay na tayong umalis, wika naman ni Brayden. Sige, makikisabay ka na rin ba sa akin? Tanong naman niya sa kaibigan. Hindi na, imimit ko na lang sa harap ng university itong itututor ko. Doon daw kami magkita O sige, paano sa iyo? Mauna na kami sa iyo. Wika niya sabay tapik sa balikat ng kaibigan. Sige lang, itong coffee shop na lang naman ang errands ko sa buhay. Tugon naman ito maging si Brayden ay tumayo na rin.
Sa susunod na lang ulit, Brad. Paalam naman ni Brayden kay Seo at tumango lang ang huli. Mag-ingat kayo ha, wika nito na hindi malang lumingon sa mga kaibigang paalis. Paglabas nila ng coffee shop ni Seo ay tinungo na niya ang sasakyan niya. Sure ka ba na hindi ka sasabi sa akin? Tanong naman niyang muli rito. Oo nga, isang sakay na lang naman ang university rito kaya tugon naman ni Brayden saka naglakad papalayo sa kanya. Sumakay na siya sa kanyang sasakyan at tinawagan ang numero ng opisina niya. Hindi nagtagal ay may sumagot na din sa tawag niyang iyon. Hello? Anang nasa kabilang linya. Hello Atara? Bungad naman niya rito. Yes sir. Mag-ayos ka na. Samahan mo ako sa ibang site natin sa Alabang. Utos naman niya rito. Dadaanan kita riyan sa opisina in 5 minutes. Dapat nasa baba ka na ng building. Pagtapos ay pinatay na niya ang tawag na iyon. Habang ang nasa kabilang linya naman na si Atara ay nagmamadali dahil sa sinabi ni Dominic na iyon. Bakit ang aga mo yata magligpit ha, Atara? Nagtatakang tanong naman ni Hero sa kanya. Si Sir kasi tumawag. Pupuntahan daw namin yung site sa Alabang. Tugon naman niya habang nagmamadali na ilagay sa bag niya ang mga gamit. At nagliligpit din ang pwesto niyang iyon na makalat dahil sa dami niyang dapat na aralin hingil sa construction field. Hindi mo naman pala ako mapagbibigyan na lumabas ngayon? Nakasimangot na tugon nito, kaya naiiling naman ang dalaga. Simula kasi na mapasok siya sa Escalante ay kinukulit na siya nito. Ngunit hindi ito ang pakay niya sa pagpasok niya sa kumpanyang iyon. May misyon siya, kaya siya naroon at yun ang kailangan niyang pagtuunan ng pansin. Sinasabi ko naman kasi sa'yo, hindi ko maibibigay sa'yo ang gusto mo, pasensya ka na. Saan naman ang dalaga? Napabuntong hininga naman ang binata at bagsak ang balikat na lumayo sa kanya. Nang maalala niya si Dominic ay napatingin siya sa suot niyang relo at saka nagmamadaling lumabas ng opisina na iyon at bumaba ng building. Pagbaba naman niya roon ay naroon na si Dominic at naghihintay na sa kanya. Hindi ba sinabi ko sa iyo na mabilis lang ako, bakit ang tagal mo? Naiinis na wika ni Dominic kay Atara nang makasakay na ito sa sasakyan. Napayuko naman ang dalaga. Pasensya na sir, biglaan po kasi yung tawag ninyo. Hindi ko inaasahan kaya nililigpit ko pa po yung mga gamit ko. Tugon naman ang dalaga rito. Baka gabihin tayo, okay lang ba sa'yo? Ihatid na lang kita sa uuwian mo kung masyado tayong kagabihin. Tanong naman ni Dominic rito. Okay lang po, tugon naman ang dalaga. Kaya napatango naman si Dominic at tahimik na namang nagmaneho. Nasa kalagitnaan na sila ng biyahe nang maalala niyang tawagan ang asawa. Isinuot niya ang headset at i-denial ang numero nito. Hello Han? Bungad naman ni Dominic. Baka hindi kita masundo, nagka-problema kasi iyong site ko sa Alabang. Kailangan kong puntahan ngayon. No problem Han, mag-grab na lang po ako. Huwag mo na akong alalahanin, gagabihin ka ba? Tanong naman ni Adriana mula sa kabilang linya. Hindi ko pa alam Han. Di ko pa kasi nakikita kung anong lagay ng site. Kaya hindi ko pa masabi pero kung gagabihin ako, huwag mo na akong hintayin. Kumain ka na at matulog, okay? Malambing na wika ni Dominic sa asawa. Okay Han, mag-ingat ka rin. At kung may pagkakataon ka i-update mo ako, okay? Malambing na wika rin ng asawa sa kanya. Kaya ganoon niya ito kamahal ay dahil sobra ang pagiging maunawain nito, lalo na sa kanya. Sige, I love you. Nakangiting paalam niya sa asawa. I love you too, honey. Tugon naman ito kaya pinatay na niya ang tawag na iyon at muli niyang itinuon ang atensyon sa pagmamaneho. Sir, siguro masarap kayo maging asawa. Nagulat si Dominic sa tanong na iyon ni Atara. Paano mo naman nasabi? Wala po. Napansin ko lang po na sa paraan ng pagkikipag-usap ninyo sa asawa niyo, maswerte siya dahil kayo ang naging asawa niya. Tugon naman ito at malapad na ngumiti naman si Dominic. Mali ka. Ako ang maswerte sa asawa ko. Pagtatama niya sa sinabi nito. Saka bakit ba pag-aasawa ang nasa isip mo? Bata ka pa Atara. Kami ng asawa ko na magpakasal kami. Nasa 26 na rin kami. Bakit naman sir? 26 years old na rin naman po ako. Pero may nobyo ka na ba? Tanong naman niya at napailing naman ito. Tingnan mo, ang pag-aasawa kahit nasa ganyang edad ka na, pinaghahandaan pa rin yon. Noong nagpakasal kami ng asawa ko, 5 taon na ang relasyon namin at talagang desidido na kami. Ikaw sa edad na 26,
Wala ka pa namang nobyo. Hindi naman maaari na sa susunod na taon ay magpapakasal ka na dahil masyado namang mabilis kung sakaling magkanobyo ka na ngayon, hindi ba? Oo nga po, at wala rin naman po akong ibang nagugustuhan, sir. Mabuti naman kung ganoon. Wika naman niya pagtapos ay lumiko siya sa isang ginagawang maliit na gusali roon. Nandito na tayo. Ipinarada niya ng maayos ang sasakyan niya at mabilis na bumaba roon. Sumunod naman sa kanya si Atara. Lumapit siya sa safety manager at kumuha ng safety gear para sa kanilang dalawa ni Atara. Oh, isuot mo to. Utos niya rito sabay abot ng helmet. Kinuha naman iyon ni Atara. Pagkatapos nilang isuot iyon ay naglakad siya papunta sa site engineer niya. Ano bang naging problema rito? Tanong niya na makalapit dito. Inabot naman sa kanya nito ang plano. Engineer, bali kasi ang nilagay nilang divider sa gawing ito. Iba ito sa nakalagay sa plano at siguradong mapapansin agad yan ni Mr. Allen. Wika naman ni Arnold. Bakit ba nagkamali? Nagtatakang tanong naman ni Dominic. Hindi ko rin po alam pero ibinilin ko na yan sa kanila bago ako lumipat sa kabilang site kahapon. Ngayong pagbalik ko dito ngayong araw, iyang ganyan na nga ang nangyari. Wala tayong magagawa kundi tibagin ulit ang bahaging ito. Saad naman ni Arnold habang sinisipat ang maling pader na naitayo sa gitna ng building na iyon. Maliit na commercial building lang iyon na may 3 palapag at mali ang naging paglalagay ng divider ng 2 silid doon. Kung ano talaga ang nasa plano, iyon talaga dapat na ang masusunod. Sige na, ipatibag mo na iyan at ipaayos mo doon sa orihinal na nasa plano. Utos naman ni Dominic. Dahil naroon na rin naman siya ay naisipan na niyang ikutin ang proyekto na iyon. Sinipat niya ang plano at tiningnang maigi ang bawat sulok at pasilyo roon. Umakyat sila sa pangalawang palapag. Aray! Sigaw naman ni Atara kaya napalingon siya rito. Kasalukuyan na itong nakadapa sa marumi at mabatong sahig. Ano bang ginagawa mo? Nagtatakang tanong niya rito sa kalumapit. Inalalayan niya itong tumayo. Hindi ko kasi nakita yung malaking bato, sir, kaya natalisod ako. Tugon naman ito. Napansin naman niya ang dugo ang tuhod nito. Hay nako, bakit ba kasi sinama pa nga kita rito? Naiiling na wika naman ni Dominic at mabilis na pinangko ang dalaga. Nagulat naman si Atara at hindi ito nakagalaw dahil sa biglaang pagbuhat ni Dominic dito. Amoy na amoy din ito ang mabangong nanggagaling sa katawan ni Dominic. Engineer, nasaan ang mga gamot dito? Tanong naman ni Dominic kay Arnold nang makababa sa unang palapag ng ginagawang gusali na iyon. Ano nangyari? Nag-aalala ring tanong naman ni Arnold habang nakatingin sa buhat niyang si Atara. Nadapa kasi siya, medyo malalim yata dahil tumama sa bakal. Tugon naman niya rito. Nasaan ba yung gamot? Tanong naman niya muli. Nandoon sa barracks, sa may likod ng pintuan. Sagot naman nito. Tumango naman siya at tinungo ang barracks habang maingat pa rin na buhat ang dalaga. Ibinaba niya ito sa monoblock na naroroon. Sa susunod kasi, magbabaon ka ng jeans at rubber shoes para hindi ganyan nagagalusan ka. Sermo naman ni Dominic sa dalaga. Nang makita niya iyon ay kinuha niya at lumuhod sa harapan nito. Siya mismo ang naglapat ng first aid sa sugat nito. Ako na po, sir. Naiilang na wika naman ni Atara. Masama lang niya itong tiningnan, kaya naman natahimik itong muli. Nang matapos niyang i-band-aid ang sugat nito, ay tumayo na siya. Tapos na pero huwag ka na munang tumayo, baka dumugong muli ulit yan. Utos niya rito, habang nakatayo pa rin sa harapan nito, bahagya namang dinukwang ni Atara ang kaniyang tuhod, dahilan para sumilip ang cleavage nito at hindi iyon inaasahan ni Dominic, kaya bigla siyang napaiwas ng tingin. Lalabas na lang muna ako at diyan ka na lang muna. Paalam niya nang hindi tumitingin sa dalaga. Alam niya sa sarili na kahit pa tinigilan na niya ang paghahanap ng iba, ay mahina pa rin sa tukso ang kanyang laman. Saan ka ba nakatira, Atara? At ihahatid na kita? Tanong naman ni Dominic sa dalagang kasama. Inabot din sila ng 7:30 sa site na iyon sa Alabang, kaya naman napagpasyahan na niyang ihatid na lang ito. Ay huwag na po, sir. Kahit sa tapat na lang po ng opisina ninyo po ako ihatid, may masasakyan naman po ako roon. Pauwi sa amin. Tanggi naman ng dalaga. I insist.
Gabi na rin masyado at hindi na maganda para sa isang dalagang katulad mo ang umuwi ng mag-isa. Mariing tutol naman ni Dominic. Ituro mo na lang sa akin paglabas natin ng opisina. Tatawagan ko na lang din ang asawa ko. Dagdag pa niya pagtapos ay sinimula na muling i-dial ang numero ng asawa. Hello, Han? Sagot naman kaagad nito. Pauwi na ako, honey. May gusto ka bang pasalubong? Tanong naman niya kay Adriana. Hindi, wala naman. Nag-dinner na rin kasi ako. Akala ko gagabihin ka ng husto. Tugon naman ni Adriana. Ikaw ba kumain ka na? Tanong naman ito sa kanya. Baka sa daan ako kumain para pagdating diyan sa bahay ay pahinga na lang ang gagawin ko. Kung inaantok ka na, mauna ka na matulog ha. I love you. Paalam naman niya rito. Sige honey, walang problema. Mag-ingat ka sa biyahe, okay? Okay, bye. Pagbaba niya ng tawag ay napansin niya si Atara na nakatayo sa hindi kalayuan sa kanya at nakahawak sa sikmura nito. Batid niya nagugutom na ito, kaya naman lumapit siya sa dalaga. Atara, sumakay ka na. Kakain muna tayo bago umuwi. Utos naman niya rito. Tumalima naman si Atara at sumakay na sa sasakyan ni Dominic. Pagsakay nito ay pinaandar na rin ni Dominic ang kanyang sasakyan. Saan mo ba gustong kumain? Tanong naman ni Dominic kay Atara habang nagmamaneho. Kahit saan po sir, hindi naman po ako mapili. Tugon naman ng dalaga. Anyway, nakapagpaalam ka na ba sa inyo na gagabhin ka ngayon? Baka hanapin ka nila dahil anong oras na rin. Nag-aalalang wika naman ni Dominic. Okay lang po sir, mag-isa na lang po ako sa bahay simula na makulong ang tatay ko. Malungkot na wika naman ni Atara. Nagulat siya kaya napalingon siya rito. Maaga po kasi namatay ang nanay ko. 7 taon lang po ako kaya si tatay na lang po ang mag-isang nagtaguyod sa akin. Pero dahil nga hindi naman po kami mayaman, ay hindi rin po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Dagdag pa ni Atara. Kung ikaw ba ang tatanungin, gusto mo pang mag-aral? Nagulat si Atara sa tanong naman na iyon ni Dominic. Oo naman po sir. Gusto ko makapagtapos at makahanap ng mas maayos na trabaho para makaipon ako kahit papaano dahil po sa pampiyansa lang ng tatay ko. Tugon naman ito at nag-alangan na tumingin sa kanya. Pero sir, hindi ko naman po sinasabi na hindi maayos ang trabaho ko sa inyo. Malaki lang po talaga ang pangangailangan ko. Mabilis din bawi nito kaya natawa naman si Dominic. Alam mo, hindi yun ang iniisip ko. Natural lang naman sa tao ang mangarap na mataas lalo kung naranasan na rin niya ang pagkakataong walang-wala talaga. Bata ka pa naman Atara at sigurado ako na malayo ang mararating mo. Huwag ka lang susuko sa mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Payo naman ni Dominic dito. Bakit po ba sir ang bait niyo sa akin? Dinakatiis na tanong naman ni Atara kaya muling natawa naman si Dominic. Kahit tanungin mo ang kahit sinong empleyado ko, ay ganito ako sa lahat sa inyo. Dahil sa maniwala ka at sa hindi, naranasan ko rin yung punto na walang-wala ako at may mga kaibigan lang ako at mabait na asawa na sumuporta sa akin. Kaya narating ko ang kinalalagyan ko ngayon at kaya nga ako ibinalik ko iyon sa mga taong alam kong kailangan din ng tulong ko. Saan naman niya rito? Hindi rin niya alam kung bakit napakagaan ang loob niya sa dalaga. Siguro ngay dahil nakikita niya ang sarili niya rito noong panahong siya man ay lugmok na. Mukhang mabigat nga rin ang pinagdaanan ninyo sir. Pero maswerte po kayo dahil may mga taong tumulong sa inyo. Malungkot namang wika nito. Ako po kasi wala na akong ibang malalapitan. Kaya sarili ko na lang po talaga ang aasahan ko sa mga ganitong pagkakataon. Basta huwag ka lang mawawalan ng pag-asa. Walang imposible kapag ginawa mo ang lahat na makakaya mo, Atara. Tumahimik naman si Atara. Iniisip nitong mabuti ang bawat salita na binibitawan ni Dominic sa kanya. Anong order mo, Atara? Pumili ka na riyan. Kahit ano na lang po, sir. Kayo na po ang bahala. Tugon naman ni Atara. Tumango naman si Dominic at umorder na siya ng pagkain para sa kanilang dalawa. Isang burger na may kasamang soft drinks ang inorder niya. Para sa kanya at inorder naman niya ng rice meal naman si Atara. Iyan lang po ba ang kakainin ninyo, sir? Nagtatakang tanong naman ng dalaga. Oo. Okay na rin to sa akin. Dahil hindi pa naman ako gutom na gutom. Tugon naman ni Dominic habang kumakagat sa burger na hawak niya.
Saka mahirap din kumain ng rice habang nagmamaneho. Binuksan naman ni Atara ang pagkaing bigay niya para rito at kinuha ang isang pirasong manok na nasa loob noon at nagulat si Dominic nang itapat nito iyon sa bibig niya. Sige na sir, susubuan na lang kita habang nagdadrive ka. Wika naman ni Atara na mas ikinagulat naman niya. Hindi na, kainin mo na iyan. Binili ko na nga yan para sa'yo. Maring tanggi naman ni Dominic. Dalawa naman po ito sir, kaya kainin mo na po ito. Pamimilit pa rin ito at mas lalong inilapit sa bibig niya ang manok na hawak nito kaya naman. Wala na siya nagawa kundi ang kagatin iyon. Napangiti naman si Atara na makita ang pagkagat na ginawa niya. Dinampot naman ito ang kutsara at kumuha ng kanin at isinubo rin iyon sa kanya. Noon lamang niya naramdaman ang totoong gutom kaya tinanggap na din niya ang bawat isinusubo nito. Naghati sila sa kaunting kanin na kasama ng in-order niya. Pagsubo nito sa kanya ay susubo rin ito na para dito. Ganoon ang ginagawa ng dalaga hanggang sa maubos nila ang kaunting pagkain na binili niya. Akala ko ba sir hindi kayo nagugutom? Natatawang tanong ni Atara kay Dominic. Akala ko nga rin. Natatawang wika naman ni Dominic. Saan kita ihahatid Atara? Tanong niya sa dalaga na mapansin na nakalagpas na sila sa opisina. Sa Payatas pa rin po kasi ako umuwi sir. Malayo po masyado kung ihatid ninyo ako roon. Hinihintay ko pa kasi ang sahod ko para makahanap ako ng mauupahan malapit sa opisina. Usal naman ito at nag-aalangang sabihin sa kanya ang direksyon. Ihahatid na nga kita. Ang tigas talaga ng ulo mong bata ka eh. Nakukulit ang wika naman ni Dominic. Saan ba pinakamalapit na landmark doon sa inyo? Sa Letex Market po sir. Sagot naman ito. Tumangon na lang si Dominic. Binigtas naman niya ang daan papuntang Quezon City. Medyo traffic na dahil na rin sa inabutan nilang rush hour. Tahimik lang ito kaya nilingon niya ang dalaga. Hindi niya maiwasang mapangiti dahil nakatulog na ito habang nakahilig ang ulo sa bintana ng kanyang sasakyan. Alam niyang lubhang napagod ito sa pagsama sa kanya. Nasa 2 oras din ang naging biyahe nila nang marating nila ang Letex Market at naghanap siya ng maaari niyang paradahan upang gisingin ang dalaga. Dahil mula roon ay hindi na niya alam kung saan pa ito ihahatid. Atara. Mahinang tabik niya sa balikat nito ngunit na natiling tulog ito. Atara. Sa pagkakataong iyon medyo nilakasan na niya ang pagkakatapik dito. Gumalaw naman ito at gumawi sa kanya ang ulo nito. Ngunit mahimbing pa rin ang pagkakatulog. Hindi niya maiwasang mapatitig sa maamong mukha nito. Lalo na sa mapulang mga labi nito. Bahagya niyang ipinilig ang ulo at pinalis kung anumang tumatakbo sa utak niya. Atara. Sa pagkakataong iyon malakas na ang pagtawag niya sa pangalan nito at tinapik na ito ng malakas sa pisngi. Nagising naman ito. Nandito na tayo. Saan ba kita ihahati dito? Hindi mo kasi nabanggit kaya ginising na kita. Mabilis naman itong nilingon ang paligid. Sir, dito na lang po ako. Magta-tricycle na lang po ako. Isang sakay na lang mula rito saka baka po matraffic kayo eh. Wika nito at binitbit ang gamit nito. Saka bago pa man siya makapagsalita ay mabilis na itong nakababa ng kanyang sasakyan. Marami pong salamat sir. Bukas na lang po ulit. Nakangiting paalam naman ito. Kaya ngumiti na rin lang din siya rito. Saka nito isinarang muli ang pintuan ng kanyang sasakyan. Nasundan na lamang niya ng tingin ang dalagang naglalakad papalayo sa kanya. Nang makita niyang nakasakay na ito ay muli niyang pinaandar ang sasakyan niya at nagmaneho ng pauwi sa kanila. Nang makarating na sa kanilang bahay sa Mandaluyong ay sa kwarto kaagad siya dumiretso. Tulog na rin si Adriana pagpasok niya. Naligo at nagbihis na muna siya bago tumabi rito. Naalimpungatan naman ito pagkahiga niya. Kararating mo lang Han? Mapungay pa ang mata na tanong nito sa kanya. Oo Han, ang traffic kasi. Saka naawa ako dun sa sekretary ko, kaya inhatid ko pa siya. Kwento naman niya rito. Umayos ito ng higa at mahigpit na yumakap sa kanya. Kumain ka na ba? Tanong naman ito. Oo, gusto ko na rin magpahinga dahil sa pagod. Tugon naman niya rito at yumakap din na mahigpit sa asawa. Honey? Tawag nito sa kanya kaya alam niyang may sasabihin ito. Bakit? Parang hindi pa ako makakapag-resign. Malungkot na wika ni Adriana. Di siya sumagot at hinintay ang iba pa nitong sasabihin. I mean,
magre-resign ako sa magtanggol law firm. Pero baka hindi ako tumigil. Nakatanggap kasi ako ng offer from prosecutor office at ayokong palagpasin yun, honey. Alam mo naman na iyon talaga ang pangarap ko. Hindi ba? Hindi siya sumagot, sa halip ay inalis niya ang pagkakayakap nito sa kanya. Saka muling tumayo mula sa pagkakahiga niya. Dominic? Pigil naman ito, ngunit tumuloy siya sa pagtayo saka ito hinarap. What do you expect from me, Adriana? Matabang na sagot niya sa asawa. Gusto mong sabihin ko na, sige honey, tanggapin mo na yan. For God's sake, Adriana, ang tagal kong hinintay na sabihin mo sa akin na titigil ka na. For 7 years, hinayaan kita sa lahat ng gusto mong gawin sa buhay mo. Alam mo kung gaano ako kasaya na marinig sa'yo na sa wakas gusto mo nang simulan itong pamilya natin. Which is, you are already 7 years late. Hindi mapigilang sumbat naman niya rito. Hindi ito sumagot at nakita niya ang pamumuo ng mga luha nito. Adriana, tulad ng sabi mo, hindi na tayo bumabata. Sana alalahanin mo rin yun. Dominic, please, just give me another year. No, even 6 months. Sapat na yung 6 na buwan para makapasok ako sa prosecutor's office. Patuloy na pakiusap nito sa kanya. Then what? After mo makapasok diyan sa prosecutor's office, ano naman ang susunod na hihilingin mo sa akin? Ang usapan natin, Adriana, titigil ka na. Sa'yo yun mismo nanggaling at hindi sa akin. Dominic, please. Pag naman nakapasok na ako sa prosecutor's office, madali na lang para sa akin ang pagbuo natin ng pamilya. Dahil hindi yun katulad ng private law firm na wala kami magagawa kundi tumanggap lang ng tumanggap ng kaso. Dahil doon kami magkakapera. Sa kami mga batchmate na ako ngayon sa prosecutor's office at hindi naman daw ganoon kabigat ang workload doon. Pagtapos ay tumayo ito at lumapit sa kanya. Dominic, please. Pakiusap pa rin ito sa kahumawak sa pisngi niya. Sa tagal ng relasyon natin, Adriana, kapag ba may gusto ka, napipigil ba kita? Di ba hindi naman? Kaya kahit anong sabihin ko o paliwanag ang gawin ko, sarili mo pa rin ang susundin mo. Iyon ang bagay na hindi nawala sa ugali mo mula nang ikasal tayo. You never counted my opinion. Palagi mong pinaglalaban yung karapatan mo bilang babae, pero paano naman yung stand ko at karapatan ko sa buhay mo bilang asawa mo? Nabilang mo ba yon? Totoong masamang-masama ang loob niya rito. At saka sa tagal ng pagsasama nila, ganoon na lang kalalim ang bigat na tinatago niya sa asawa. Ganoon ba ang tingin mo, Dominic? Na walang halaga sa akin ang kahit anong sasabihin mo? Bakit ba ako nagpapaalam pa sa'yo kung wala rin palang halaga ang sasabihin mo? Hindi makapaniwalang wika naman ni Adriana. Hindi ka nagpapaalam, Adriana. Nagsasabi ka lang. You already had your own plan. Bago mo pa man yung banggitin sa akin. Kasi kung nagpaalam ka lang, pag sinabi kong ayaw ko, hindi mo yung gagawin. Kaya nga tayo nagdi-debate ngayon, hindi ba? Dahil ayokong pumayag sa gusto mong mangyari. Bumitaw ito sa kanya at bahagyang lumayo. Next week na ang prosecutor's conference and training sa Subic. At hindi ko palalagpasin ang opportunity na iyon. Please, Dominic, kaunting panahon lang naman ang hinihingi ko sa'yo. Napailing siya sa sinabi nito. Nakikita mo ba? Sana for the first place, hindi mo sinabi sa akin na titigil ka para hindi na ako umasa pa, Adriana. Saan niya bago ito tuluyang tinalikuran. Mas pinili niya matulog sa study room niya upang iparamdam sa asawa na hindi siya sang-ayon sa gusto nitong mangyari.